si Carlos Yulo at ang kanyang ina na si Aling Angelica Yulo. Ang ikinasasama kasi ng loob nitong si Aling Angelica, ito palang si Kaloy, nag-issue pala ng affidavit of loss ng kanyang bangko. Anong balita kay Catherine? Ayun na. Nako, eto na nga. Yung sosyo na negosyo nila ni Daniel, nahiwalay na. Barbero Blues. Yung Barbero Blues na iba na ang pangalan, si Catherine na lang may-ari. New Look Hair Studio. Yan. Kumusta na po kayo uli mga pinakamamahal naming kachika? Tulad ng dati, heto na naman po kaming tatlo, pantanggal ng inyong lungkot at melangkolya at umay sa buhay. Huwag po tayo magpapatalo sa stress. Nako, basta tuloy ang buhay. Napakaganda po ng buhay. Di ba naman, Romel Chika? Tama, pangako po namin sa inyo na laging may init ang aming hatid na balita. Mismo, at syempre, naku, eto na. Kumusta ka naman, Wendell Alvarez, aka Barikutot? Siyempre, buhay naman kaming tatlo dito. At buhay na buhay ang mga showbiz intriga at ang aming mga opinyon. Wow! Parang namatay tayo, Oo tapos nga, nabuhay lang ako. Panay buhay. Pakiulit mo nga yun, sige nga. Oh. Siyempre, nandito na kami. Go! Siyempre, nandito kaming tatlo. Buhay na buhay. At siyempre, buhay na buhay ang mga showbiz intriga at ang aming mga opinyon. At tunay naman po, mga kachika, buhay na buhay ang mundo ng showbiz at ang ating programa, inyong programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Ayan, kumbaga po sa kanta, hindi tayo iiba ng tono. Kung ano po ang gusto nyong malaman at mga impormasyon na gusto nyong itawid namin sa inyo, doon po tayo tututok. Ano po ba kasi ang pinag-uusapan na matindi ngayon sa loob at labas ng showbiz? Kahit saan sulok ka magpunta, ito ang pinag-uusapan. Si Carlos Yulo at ang kanyang ina na si Aling Angelica Yulo. Iba naman. Yon. Ano ang sabi doon sa mga nababasa natin? From kontrabida to dramatic actress. Diba? May caption na kagad. Tapos meron pa isa, nauna pang nagpa-press con kesa sa mag-uuwi ng 2 medalyang ginto mula sa Olimpiada. May mga ganon, diba? Agaw momento. Ano masasabi mo sa pagpapapress con ni Aling Angelica? Alam mo yung sa akin lang, dapat hindi siya nagpapresyon. Pinangunahan niya kasi yung kanyang anak eh. Napakahirap talaga yun na uunahan mo yung anak mo. Dapat ang gagawin niya, tumahimik na lang siya. Hantayin na lang dumating yung anak niya. At dapat hindi niya sa social media kaagad. Ang family problem niya. Ikaw, Romel? Ang sa akin, inagawan niya talaga ng moment ang anak niya. At ang buong Pilipinas na dapat magbubunyag sa positibong nangyari sa anak niya, wala, nahatian ng negative. Alam niyo po mga kachika, mga kababayan, tayo po ay naniniwala, nasa Pilipinas po tayo. Napaka-matriarchal nitong bansang ito. Makaina po tayo, kahit ano pa ang sabihin natin, makananay, makamama, makaina po tayo. Pero sa unang pagkakataon, parang dito ko naramdaman yung pagkontra ng ating mga kababayan sa isang ina kesa sa anak, diba? Yung ano po kasi para bang sinasabi nila na hindi ka binibigyan ng pagkakataon o ang pagiging ina ay hindi binibigyan ng pasaporte at ng ano ba ang tawag doon? Karapatan para galawin ang perang pinaghirapan ng kanyang anak. Totoo. Diba? Pwede po tayo manghingi kung kinakailangan talaga at may pagkakagastusan. Pwede rin po tayo maghintay dahil hindi naman po responsibilidad ng anak ang kanyang magulang, kundi ang magulang ang may responsibilidad sa kanyang mga anak. Ganun yun. Pero para pakialaman ang perang pinaghirapan ng anak at parang hanapan pa ng butas na baka mawala at pangunahan at galawin ng walang consent ng anak, disrespectful po talaga yun.
Yun Diba? yun talaga ang tingin ng karamihan. Oo. Ng ating mga kababayan Correct. talaga. Kaya nakakalungkot lang. Tapos, ito na, katulad ng nagbubunyisan. At ito yung pinaka-moment talaga ng, bili mo, First time to Olimpiada yun. Oo. Back to back. At saka sa unang-una po sa kasaysayan ng mundo ng palakasan ng Pilipinas talaga na may mag-uuwi po ng 2 gintong medalya. At si Kaloy po yan, si Carlos Yulo. Ito po yung lahat tayo nagbubunyi, nagmamalaki bilang Pilipino dahil binigyan niya tayo ng pangalan sa mundo, di ba? Pero ito, ang sasalubong sa kanya. At habang naglalaro siya, alam mo, bilib ako kay Kaloy. At doon ka naman nahanga Doon ako sa talaga paget. bilib sa bata. Sa kabila po ng mga problema ng kanilang pamilya na dapat kung mahina-hina lang ang pag-iisip ng bata, makapanggugulo yun sa kanyang laban. Pero may focus talaga. Correct. Pero mo yung wala ka dito, pinag-uusapan ka ng 10 bayanan. Ng sambayanan na At may nakakarinig at nakakabasa at nakararating sa iyo ang sinasabi ng iyong ina. at inakasipalo yun. Oo, napakabigat. Totoo yan. Pero may focus. Ang kanyang laban ay para sa kanyang sarili, sa bayan at sa kanyang pamilya. Pero hindi natin akalain na ganito. Okay, nagpa-press con kasi ayon kay Attorney Raymond Fortun, gusto nilang linawin yung mga parody accounts na naglalabasan. Ano kasi ang sabi? Ako ang nanay mo. Ako ang nagluwal sa'yo sa mundo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Tapos ngayon, wala kang utang na loob. May ganon. Ano naman yung Tapos sa kapatid? yung sa kapatid, sabi niya, umuwi ka na, pag uwi mo, bigyan mo ng pera di ba ganon? Si mama, bilang mo kami ng ganon. Maraming ganon na parang obligasyon talaga ang inaano nila Sa totoo lang po, hindi naman talaga tama yan. Kung totoong parody account yan at kung ano man po ang kwento sa likod niyan, hindi naman dapat talagang ilagay sa bibig nung kanyang ina at kapatid. Totoo. Ang mga pangit na salita na makakaapekto talaga at mas magpapalawak sa gawak ng pamilya. Totoo. Diba? Kasi dyan daw sa parody, nang humugot yung mga taong nabasa na mali-mali impresyon, kaya lumaki ang sigalot. Pero huli na yan. Nauna muna yung mga post ni Aling Angelica noon. Correct. Diba? Na naglalabas pa po kayo ng retrato ng 3 yung anak. Yeah. Tapos wala po doon si Kaloy. May nagtanong sa inyo, bakit po wala si Kaloy? 3 lang po ba ang anak ninyo? Hindi. I think we're complete naman. Parang gano'n. At saka yung sinabi niya na, Japan talaga ang malakas. Ay, oo, sabi doon niya. naman talaga nag-umalman na. Pinutasan siya doon. Diba? Kaya yun po yung sinasabi ng ating mga kababayan. Kung mababasa po natin, sinasabi nila talaga na ang isang ina ay hindi binibigyan ng pasaporte o ng lisensya para pakialaman at galawin ang perang kinikita ng kanyang anak. Lalo pa at naglinaw na itong si Kaloy na nung mapunta sa kanya ang kanyang bank book. Diba? Ang ikinasasama kasi ng loob nitong si Aling Angelica, ito palang si Kaloy, nag-issue pala ng affidavit of loss ng kanyang bank book. So nung mahawakan na niya yung kanyang bank book, dahil nagtatanong siya kung saan napupunta yung pera niya na ikinasama ng loob ni Aling Angelica. Correct. Wala pong masama sa pagtatanong. Gusto lang malaman ng anak niyo kung saan napupunta yung kanyang pinaghihirapan. Yun lang yun, diba? Sana kasi nung tinatanong na, sinabi niya na pasensya ka na, nagalaw ko, kailangan ng mga kapatid mo. Okay yun Diba? Sabi ni Ginastos Kaloy, sa bahay. Hindi ko naman kukunin Hindi ko na po kinuha sa inyo yan, sabi niya. At matagal ko na po kayong napatawad. At kung talagang sincero po sa puso nyo yung pagbati nyo sa akin, maraming salamat po. Diba? Sabi niya, maraming salamat. Kaya lang po, hindi nyo maiaalis sa akin na balikan yung mga salitang binitiwan nyo noon laban sa akin. Oo, totoo naman yun. At saka ugali talaga ng Pilipino. Yung katulad, di ba? Hindi lang si Kaloy, kundi yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Di ba yung allotment na ipinapadala nila sa kanilang magulang, di ba? Nagtatanong naman talaga sila. Saan na po? Oo, mami, nanay, Saan yung mama. ginamit? Saan mo ba ginamit yung allotment na natatanggap mo? O kaya, Diba? hindi nga kailangan magtanong Oo. Dapat nga magkusa ka na. Ayun, tama. O anak, nakuha ko yung 2 milyon mula sa 11 milyon mo. Oo. Pinagpagawa ng bahay. O anak, kinailangan
kailangan ng kapatid mo, ng Ganon. pantusto sa pag-aaral. Tama, oo. Walang problema. Dahil I'm sure itong si Kaloy ay naniniwala na ang kanyang pagsisikap at pangangarap ay para rin sa kanilang pamilya. At may napupuntahan. Yes. Yun lang naman yun, di ba? Kaya ano po hating-hati, sabi natin nung una, may panig kay Aling Angelica, may panig kay Kaloy. Pero ngayon po, kung ating bibisitahin ang mga posts, makikita po natin na yung pagiging makaina ng ating bayan, parang nawasak dito sa istoryang ito. No? Parang nawala na. Kasi may mga butas nang nakita sa info. Yun yung butas na butasan na si Miss Angelica. Oo, kasi sinabi niya na pasensya ka na anak, kaya lang naman ako nakapagsalita ng gano'n. Hindi ako sanay sa interview, ni rapido ako agad ng mga reporters. Pangalawa, masyado na akong puyat at pagod sa kapapanood sa'yo. Kasi nungalingan. Mismong asawa niyo po, ni si Mang Mark, ang nagsabi na habang lumalaban sa Paris Olympics ang anak niyo, natutulog kayo. Sino ngayon ang totoo sa inyong dalawa? Ayun na. Diba? Ayun na. Nahuli na. Natutulog tapos nanonood. Ano na? Oo. Kaya nagsasali-salikwat yung mga salita, di ba? Hindi consistent. At saka siguro yung problema nito. Baka siguro may nakita si Carlos Yolo na hindi maganda. Kaya bigla siya kumuha ng affidavit of loss, di ba, para sa bangko. Baka may narinig siya o may nakapagsabi sa kanya. May mga kwento. Yes, may mga kwento. Kaya siguro ganon. Anong kwento? Nagulat siya. Ako. Meron kang alam na kwento Hindi. Nung makita si Aling Angelica ng mga kababayan ito, natin. kiniwento lang sa akin to. Hindi naman ibig sabihin ako, hindi ko na kiniwento lang sa akin. Kasi, nung makita din nila yung mukha ni Aling Angelica Yolo sa mga Facebook account at sa mga press con, parang sabi nila, look familiar. Look familiar. Sabi She looks familiar. She looks familiar. Sabi ko, bakit ka mo ba nakita? Basta nakita ko sa isang malamig na lugar itong babaeng yan. Sabing ganon. Maaaring hindi po namin ito tiyak. Lalong hindi po kami gumagawa-gawa lamang ng kwento. Hindi lang po natin maiiwasan na may mga tao magkomento ng ganyan. Baka isa yon sa mga dahilan kung bakit nagkaisip si Kaloy na hanapin ang kanyang bangko. At sinabi naman niya, nakita niya doon, di ba, kung saan daming withdrawal, na ang dami talaga, di ba? Sasama talaga ang loob ng anak. Sabi ko nga, ano ba naman yung manghingi ka kung kailangan? Maghintay ka ng tulong kung nakailangan. Sabi tuloy ng mga kababayan natin, ayan tuloy, dapat buhos ang balato sa inyo. Ngayon, barya-barya na lang. Nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot na parte. Nakakalungkot lang Ito ang isang bata na nangarap, nagbunyagi, nagsikap, inabot ang kanyang pangarap, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa ating bayan at sa kanyang pamilya. Pero ganito pa ang nangyari. At ang tanong po, sabi nyo, hindi dapat makialam ang mga kababayan natin sa issue ninyong mag-ina. Sino po ba ang nauna? Kayo po ang nabukas ng pintuan para pasukin ng mga netizens at ng mga bashers ang personal ninyong problema. Kung hindi kayo nag-post ng laban sa inyong anak at hindi kayo nagpapaparinig, wala dapat nakabukas na pinto para pasukin nila. Tama. No? Siyempre, ang hangad lang naman din natin dyan, kahit ano man ang pinagdaanan ng mag-inang ito, sana mauwi pa rin ito sa magandang ending. At saka lagi po kaming naniniwala, lalo na ako. Ako yung makaina. Diba? At ako ay umaasa na isang araw magkakausap din sila at magkikita sa gitna. Dahil lagi po nating tatandaan, ang karelasyon ay mapapalitan. Ang mga kaibigan ay pwedeng mawala at mamili po ulit tayo ng iba. Pero ang magulang, lalo na ang ina, ay iisa lamang. Pero nandun po yung karugtong. Hindi po sa lahat ng panahon ay binibigyan natin ng pasaporte ang magulang na manguna at galawin ang kung anumang pag-aari ng kanyang anak. Respetuhan lang po. Di ba? Yun lang yun. Correct. Anong message mo kay Aling Angelica? Umi-English Ay, oo, umi-English siya. Ato, Mrs. Angelica Yolo, I would like to say to you that you just always keep quiet and do not answer the question of all the bloggers and all the reporters. Do not answer because I think all your answers were
Hair by Carlos Yul. Narinig. Oo. Nakarating sa inyong anak na si Kaloy. Tama. Kaya mas maganda po, manahimik na lang kayo. Yes. Pero sabi naman nila kasi ni Attorney Fortune, meron lang silang lilinawin. Yung parody account, di ba? Nagkatuloy-tuloy na. Tapos, napansin din ng ating mga kababayan, iyak siya ng iyak sa harap ng mga kamera. Pero ilang minuto lang pagkatapos ng press con, nakunan siyang nakikipaghalakhakan naman sa mga reporters at sa mga vloggers. Kaya, hindi po nakitaan ang sinseridad ng ating mga kababayan yung lahat ng kanyang naratibo habang siya ay nasa harap ng kamera. Tama. Di ba? Kaya pala ang from kontrabida to dramatic actress. Dahil kasi nga, syempre, may damage control. Ano na naman ang sinasabi ng marami? Nako, kailangan mo magpakumbaba kasi milyonaryo na ang anak mo. Kahit pa sinabi ni Aling Angelica na may pera o wala, nakabukas ang ating bahay para sa iyo. Yan ang maganda. Diba? Yun. Tama. Anong kanta ang pwede nating ibigay kay Aling Angelica at kay Kaloy? Hindi parang gusto ko sa katanan. Siyempre, ako'y isang Pinoy sa isip, Sa puso't diwa. Florante yan. Pinoy Pinoy na sinilang sa ating bansa. Sige. Florante yan. Go. Ako'y hindi sanay sa wikang banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Parang ang layo naman. Wikang pambansa. Bakit? Bakit wikang pambansa? Ano ba ginawa niya? Kasi, di ba? Ano bang kasalanan sa'yo ni Aling Angelica? At wikang pambansa ang gamit kong salita ang ipinupukol mo. Hindi, kasi di ba, parang hindi nag-absorb ata yung ugaling Pinoy kay Aling Angelica. Oo, kasi di ba, parang hindi naman gawain Kasi pinagbubunyi natin, si Kaloy. Parang bigla niya parang hinarang niya ang pagbubunyi ng Sambayan ng Pilipino. Okay, kantahin mo na. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Alam mo, dapat kinanta mo dito yung handog ni Florante. Ay, ano yun? Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y hirap abutin. Ay, totoo na. Dahil sa inyo, di ba? Ang ganda ng linyang, tatanda at lilipas din ako. Naalala ko lang si Nora Honor. At saka yung bulsang walang laman. Ay, di ba? Ngayon, napakayaman na ni Kaloy Yulo, di ba? Na he deserves it. Pinaghirapan niya yan. Kanya yan. Di ba? Talagang para sa kanya yan talaga. Yun lamang po yun. Okay? Anong balita kay Catherine? ayun na. Nako, eto na nga. Yung mga binalita natin noon, eto na unti-unti nang nagmamaterialize. Naglilitawan. Oo. Na yung sosyo na negosyo nila ni Daniel, nahiwalay na. Barbero Blues. Yung Barbero Blues na iba na ang pangalan, si Catherine na lang may-ari. New Look Hair Studio. Yan. Diba? Yun Hindi na. Barbero. So, ibig sabihin, yung pinagsosyohan nilang negosyo noong magkarelasyon pa sila, bumaklas na si Catherine ngayon. Yung Barbero Blues, nagtayo na siya ng sarili. Tapos, nagdagdag pa siya nung kanyang cut nails. Diba? Dumami na. Ano mo dito? Basa mo dito. Ay, talagang inilalagay nila sa tama ang lahat. Black and white. Kasi mukha nang talagang wala nang balikan dito. Ikaw. Sa tingin ko talaga siguro ito na yung the end talaga ng Katnel na hindi na sila pwedeng magkabalikan. Kasi nakikita mo sa negosyo nga, parang nagkaanuhan. Hindi ba gano'n naman talaga yun? Sa mga magkakaibigan, pagka nagkaaway kayo, pagka may negosyo kayo, hatian na kagad kayo sa negosyo. Maghiwalay na. Lalo pa sa magkarelasyon, pareho nilang minahal itong Barbero Blues na ito. Kasi yun ang diba? baby Pero nila, nung diba? magkahiwalay na sila talaga, bumaklas na si Catherine at nagtayo ng sarili niyang negosyo. Correct. Maaasahan naman talaga yun para ano pa. Diba? Para ano pa? Putulin na ang mga nag-uugnay para wala na pang maulit na baka. Kasi pag hindi pa nila tinigil yan, may posible pa kasing, alam mo yun? May komunikasyon. May komunikasyon. Paano kung isang araw malaman natin na si Catherine at saka si Alden Richards ang magkasosyo? Ay, ayun na. Ay. Pareho silang business-minded.
siguro matututo na rin si Catherine this time. Pwede naman silang magnegosyo siguro together, pero hindi na ganun alam mo yun, kalalim ng pinagsama. Kasi ito boyfriend, girlfriend, ito pag magkaibigan lang muna, mas madaling hiwalayan diba? Pero tingnan natin kung saan makakarating yan. Malay mo, Ano sa palagay mo? Magsososyo yung dalawa? Siguro, hindi pa siguro sa ngayon kasi siyempre si Catherine parang may lamat pa yung pag-iisip niya tungkol sa pagnenegosyo nung mayroon sa kasosyo eh. Siguro iisipin niya siguro Magsosolo na lang Magsosolo muna ako. Saka na lang tayo magsosolo. Pwede pa si Mami Min at si Alden. Pwede. Oo. Maganda yung ganito, no? Nilalagay nila sa ayos. Tama. Hindi nila idinadaan sa kung ano-anong paraan. At si Carla naman, syempre, ang tanong ng bayan, yun bang mga obligasyon niya sa pamilya Bernardo ay natugunan na niya? Merong nagsasabing bayad na o nagsuklian na. Meron naman nagsasabing may mga naiiwan pa. Di ba? May naiiwan pa rin. At kung ano man po yung naiiwan na yun, ilabas na po tayo. Nasa kanilang pag-uusap na yun. Basta ang malinaw, bumaklas na po si Catherine Bernardo sa sosyohan nila ni Daniel Padilla. At sa mga susunod pa, abangan natin kung ano pang mga negosyo ang pag-i-split nila. Kasi may iba pa yan eh. No? Hindi lang naman ito yun eh. Diba? At diba, yung barberong yan, yun lang pangalan ang napunta, na hiniwalayan nila, di ba? Kaya binago, yung din pang building yan, di ba? Kaya nga, new look hair New look studio hair na. na. Di ba? Naging salon ganun po talaga kapag nagkahiwalay na, para para magstay ka pa, di ba? Mas magandang ilagay na sa ayos ang lahat-lahat. Ang lalim talaga, alam mo? Ito yung ramdam na ni Daniel ngayon. Kung noon naramdaman na niya, mas ninanamnam niya ngayon yung katotohanan na wala nang balikan ito. Totoo. Ay, wala. Katapusan na ito ng kanilang relasyon. Kasi aminin naman natin kapag galing tayo sa mga ganyang hiwalayan, yung mga person, hindi mo pa masyadong mararamdaman yan. Pag matagal na, ay, ito na yung nakulang. Ito na yung hinahanap ko. Ito na yung kinakatakutan ko. Yun na yun. Ay nako, nakakapanghinayang. Anong awitin naman ang ibibigay mo sa mga naghiwalay na ito? Ay di, kakantaan ko siya na I almost over you. I'm almost over you. Over na nga diba? Hindi, siguro ibig sabihin ni Wendell, yung iba pang aspeto ng kanilang relasyon. Doon sa chorus Now I'm almost over you. I almost shook this Lord. So when you came back around, after painting the town, you see I'm almost over you. Sige nga, ito nga, Kung talaga alam mo yan. You're just a sly one with your cold. Kawawa naman. Nakakaawa naman si Sira Easton. Naging Sheena. Easton. Ano ba yan? Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Kanino ito? So, ito na nga ang ating blind item for today's video. Naku, sisimulan natin ito sa kanyang pagka-musmus. Napakalat-kalat lang dyan. Oo. Na itong batang ito ay nangarap naman ito para sa kanya. Ayoko naman yung pangalan-kalan. Parang wala naman sariling tahanan to. Kasi nga musmus. Palaboy-laboy. Kasi musmus, diba? Alam mo naman musmus. Magala. Ito kung saan nakakarating. Na itong batang ito, talagang lumaki ito, binuo niya ng pangarap ang mag-isa. Yan. Na nakakalungkot lang, may pamilya ito, pero binuo niya ang pangarap niya mag-isa. Trinabaho niyang mag-isa. Kulang ng suporta. Kulang. Pati sa pansin na actually. Kasi hinahayaan lang siya, parang wala. Sige lang. Kaya itong batang ito, kung saan-saan nakarating, kung sino-sino ang mga nakilalang tao, kaya na-achieve niya ang kanyang pangarap. Oo. Dahil sa laki ng kanyang pangarap, marami niyang pinagdaanan. Ultimo yung mga ibang tao na tumutulong sa kanya na hindi niya inaasahan. Na dapat pamilya ang tumutulong. Hindi. Ibang taong nagmamalasakit sa kanya. May kumukup-kup pa raw. Doon kumakain. Yung mga kapit
bahay. Oo. Pag nakita nila ng bata ito, pagod, kakatam, Saan? Sa parke? o sa parke lang. Yung parke kasi yung lahat, tambayan kasi yun ng mga Ang Batang Maynila? Totoo! Yan na yun. Tambayan ito ng Sa mga... tapat ng Manila Zoo? True, baby, I love you. Dito yung mga sinasabi nga lang, mga batang doon, mga walang masyadong magulang, hindi inaarugaan ng magulang. Kaya nandun maghapon. Ganun. So, doon siya, Doon siya nagpaikot-ikot. Kakaikot-ikot niya, tambay na tayo hanggang nakarating siya sa may naganap. sa Rizal Memorial. Giriin mo siya, tambay May niya yun. naganap, Oo, may naganap. Dahil sa kakapursige niya, nakitaan siya ng husay at galing sa ginagawa niya, dinevelop siya lalo. Hanggang sa nagkaroon na ng mga mata, na nakadiskubre sa kanya. Sumali siya sa unang mga paligsahan ng mga maliliit lang, palaki ng palaki, palaki ng palaki, at ubod ng laki. Pero maliit pa rin siya hanggang ngayon. Yun lang, hindi siya lumaki, pero lumaki ang pera niya. Ay, Doon pala siya, lumaki, sa looban. Totoo. Oy, oo. Ang daming tao dun sa looban. Ay, marami doon. Ang daming kwento, no? Kaya nga. Pero mabuti na lang ito, sa kabila ng gano'n, alam mo, nakita mo, hindi siya nagtatanim ng galit. Totoo yan. tama. At marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa kanya. Correct. Di ba? Yun ang hinahanap ngayon ng tao. Bakit nasaan yung dapat na, nagbibigay sa kanya ng malaking suporta? Nung Why? siya'y bata, Nung bata siya nangangarap pa nangangarap, lang. wala eh. Oo. Nangarap siya mag-isa at nasungkit niya ang pangarap niyang mag-isa kasama ang kanyang inspirasyon. Oh, Ang pamilya. naku, parang bigay na bigay na Diba? ito, mga SNNers. Oo, Sige ba? nga, dagdagan mo pa ang clue mo. Ay, nako. Basta naniniwala siya sa kasabihang time is gold. At naniniwala siya sa golden rule. Ay, ayan. tama. Oh, ikaw, Oo. magbigay ka naman. Oh. Ay, anak ko, ito siya. Very controversial siya ngayon eh. Mm. Why? Dahil sa kanyang pamilya, Mm. Ay. kanyang magulang, parang ganun. Lalong naging controversial siya dahil dun sa pakikialam ng pamilya sa kanya. Alam mo, pangalanan mo na. Pangalanan mo na siya. Ito siya. Oh, di ba? Nako, palagay ko hindi na po kayo mauupo niyan sa row 4 na katabi ang mabahong basuran at walang Electric pan, napapanahon ang ating blind Oo, item. basta time is gold. Oo, sa'yo. Ako naman, syempre, golden rule. At ikaw? Golden boy. Golden boy. Ayan po. Maraming salamat, Romel. Salamat, At anong Ana. gagawin natin? At syempre, mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. Congratulations. And Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At siyempre, ang lagi kong sinasabi sa inyo na please don't skip at suportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Original na Ayun. TikTok. Ay, okay, oo. Ay, may parody din ba tayong account dyan? Meron din mga parody. Magpapapress con ka rin ba? Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kachika. Muli, bibitiwan ko ang linya para at nandito kami kung wala naman kayo. Hanggang sa muli, dito lamang po sa ating programa at ito po ang Showbiz Now! I almost over you. I will come back to me. Paano yun? I will come back to me. Ano ba?